magandang lalaki po kami. Ito na po ang inyong mga katoto. Eto na kami! Oh, na-miss nyo ba kami? Oo Grabe, naman! Lahat dapat ng mga gusto mo sa buhay, pinagsisikapan mo, ha? Ang lamig! Grabe usok. Sabi, ang ganda ng katabi ko. Yes, hello! Hello po! Good morning sa lahat! Ay, wala pala. Ay. Power! Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Eto na naman po kami. Kung kami ang tatanungin, nandito pa rin po kami. Yes, Grabe, kumusta? Power. Sana, we do hope na nag-enjoy po kayo sa lahat ng mga talk namin ni Idol Edmond. At sana po makasama po namin kayo hanggang sa tumama po kayong lahat. Okay? Kasi pag hindi pa kayo tumama, tatamaan talaga sa amin yung katabi mo. Okay? Okay? Idol Edmond, meron kaming inihanda ni Idol Edmond pero mamaya po namin sa inyo papakita, ha? Pero Opo. una sa lahat, kumusta po kayo? Yung mga Team Synergy, Team AXN, Team Dominator, Spartan, at syempre, yung team ng yung bago, yung Team Lions Power. Pero pa akong na-mention. AXN, Synergy, Titan. Siyempre, utam mo. Buti ko pa, pasensya na po. Sa mga Team Titans, mahal na mahal namin yan. Siyempre, okay? Kamusta po kayong lahat? Siyempre, wait lang. Meron lang akong kausap. Sige po. Grabe, no? Kamusta po kayong lahat, ha? And grabe tayo, no? So, meron kami nga inanda sa inyo ni Sir Jelly na matututunan natin ngayong araw na to. Konting ano lang po, regarding sa tinatawag na leadership po, ang training po namin sa inyo ngayon, ha? Magbibigay po kami mga inputs, siyempre, meron po kami mga explanation, sabihin, at we do hope, sana po makatulong po sa inyo, ha? Mga minamahal namin mga clients. Pero, actually, para sa akin, marami po akong na-meet na leaders, marami po akong nakasamang leaders, at marami po kaming sabi ng mic, itaas daw. Wait lang din po. Yan. Okay na. Okay? Now, para sa akin, ang pagiging leader po talaga, may ibig kahulugan. Siyempre, pagka leader ka, hindi porket leader ka, yun na nga yun, yung lideran ka. Pero in English, sa mga minamahal kong mga clients, ang leader po kasi is the one who shows the way, goes the way, and knows the way. Tama. Kasi po, hindi ka pwedeng maging leader kung hindi mo alam yung daan, hindi ikaw mauuna sa daan, at yung hindi ikaw magpapakita sa daan. Okay? Tinagalog ko lang. Yung English ko kanina, power. Kasi po, matagal-tagal na rin po ako sa network industry, together with press. Siyempre, I've seen yung mga leaders na tumama at nakita ko rin po nakasama yung mga leaders na hindi pinalad. Tama? Kaya, I suggested to Idol Edmond itong particular na topic po namin ngayon kasi I'm sure na marami pong makaka-relate na mga leaders po ngayon. Okay? Ulitin ko po. Ang leader po is the one who shows the way, knows the way, and goes the way. Tama? At ang leader, hindi sinasabing I. Ang sinasabi palagi ng leader, We! tama po ba? We! Kasi iba po talaga pag leader ka. Mamaya marinig niyo po yung sinasabi namin dito na kung manonotice nyo, bakit ang tawag dun sa mga community, hindi boss, community leader. Tama po ba? Business leader, hindi business boss. Kung manonotice nyo po, puro leader ang sinasabi. Kasi ang leader po talaga ang nagga-guide the way. Knows the way, lead the way.
Tama po ba ha, mga minamahal kong mga clients? Tama. Sa'yo, Idol Edmond, ano yung pwede mong ma-relate sa pagiging I'm sure, leader ka. I'm sure, na-experience mo yan. At up to now, yung pagiging leader mo ay talagang kitang-kita, nararamdaman. Tama? Ano yung pwede mong ma-share sa amin, yung pagiging leader mo, Idol? Ang leader, pagka halimbawa may pinagagawa or may sinasabi, laging hindi siya pautos, laging kasama lagi siya doon sa mga pinapagawa niya. 'Di ba? No, hindi pwede na, "Uy, gawin mo 'to." Hindi ganoon, boss 'yun eh. Gawin natin 'to. 'Yan ang mga approach ng mga leaders eh. And ang leader ay laging kumbaga, yan ang nagiging dapat na good example sa mga ginagawa ng kanyang mga grupo o ng mga leaders na ang mga downlines niya or yung associations niya. Okay, so dapat siya lagi yung nauuna, nag-i-implement, di ba, ng mga bagay na gusto niyang ipakita o ipa-implement dun sa mga tao. So, ako basically, okay, pag kumakausap ako ng grupo o kahit ang grupo ko, okay, lagi kong sinasama yung sarili ko. Tama, gawin natin to. At the same time, humihingi ako ng mga advices din sa mga downlines ko. Why? Kasi unang-una, naniniwala ako na meron akong alam na hindi alam ng mga downlines ko. Pero naniniwala rin ako na yung mga grupo ko, meron din yung alam na hindi ko alam. So, that's why, open dapat ang communication. Unlike kasi pag boss, di ba? Pag boss ka kasi, okay, kung ano yung sinabi mo, yun ang dapat ang gagawin nila. Di ba? Tapos, it's more on utos lang. Di ba? Yun ang mga boss kasi. So, dapat malaman natin yung pinagkaiba ng boss sa leader. Kasi marami minsan, no, ang mga leader, actually, mga nagne-network na akala nila, leader sila, yun pala, boss na sila. Napupunta sila dun sa tinatawag na management mode. Ano yung management mode? Yung nagmamanage na lang sila ng leader, ng downlines nila. Diba? So may nagtanong ako eh. Meron akong naalala. Sabi sa akin ng isang leader, nagtanong siya. Sabi niya, "Upline, paano ba ako makokopya ng downline ko? Paano ba magagawa ng mga downlines ko yung ginagawa ko? Ano ba dapat kong ituro?" Sabi ko sa kanya, "Don't teach them, show them." So, ibig sabihin, huwag mo silang turuan, ipakita mo sa kanila kung paano mo ginagawa. Di ba? Parang pag-i-invite, minsan kasi may mga leaders na, mag-invite kayo. Pero siya, hindi naman siya nag-i-invite. Tama? Mating kayo ng training, pero siya, hindi naman siya umaattend ng training. Tama. Makinig kayo sa upline, pero siya, hindi naman siya nakikinig sa upline niya. Tama? So, para maging good leader ka, you should be a good follower. Yun yung para sa akin. Okay. Any additional inputs? Actually, marami po talaga definition ng pagiging leader. Ang isa sa mga pwede ko bang in addition to what I've said, yung tinatawag na a leader is more on a transformation than on a manipulation. Okay, ano ibig sabihin yun, Vice? Naisip ko lang. joke. Okay, ang transformation na sinasabi yan, pagiging leader, yung nakakapag-create ka ng leader. Tama? Yun po yun eh. Kasi pagka-leader ka, kailangan makapag-create ka ng another leader. Na itatransform mo yung hindi leader sa pagiging leader. Tama? Kasi may mga follower lang talaga, pero sinabi nga ni Idol Edmond, a good follower will become a good leader. So, in order for a good leader, he or she should follow the leader. Okay. Ang tanong, bakit ba natin pinag-uusapan kung bakit kailangan mo maging leader o bakit maging boss? Unang-una ho. Nadali ni Idol Okay. Edmond. Unang-una kasi, we're in the industry of network marketing. And gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na lahat po ng kumikita ng malaki sa industriya ng network marketing ay leader. Okay? Hindi boss. Kumbaga, meron talagang mga sabi mo nga, sir, no, may mga follower, may mga leaders talaga. Pero if you want to succeed in network marketing,
Kung gusto mo talagang makilala, maging top earner, makuha yung pangarap mo, so you should stand up like a leader. Okay? So, ano ba ang mga traits ng mga leaders? Okay? So, yun ang mamaya na inihanda namin sa inyo na pwede nyong panoorin at matututo po kayo doon. Napakaganda po nang ipapakita po namin sa inyo with Idol Edmond. Isa po ito. Actually, sinuggest ko lang naman po ito. Kaya marami po kami ng pinagpilian ni Idol Edmond. At natutuwa po ako at napagbigyan po ako ni Idol Edmond dito sa choice na gawa ko. Yes, ano to? Choice to ni Sir Jelly. Kaya maganda to, sigurado. Actually, before we proceed naman po sa choice na ito, nagkaroon kami ng brainstorming. Ibig sabihin, nag-usap kami, naghingian kami ng inputs. Okay? May mga suggestion din naman si Idol Edmond, pero nagbigay daan. Grabe, nagbigay daan si Idol Edmond dito sa choice na ginawa ko kasi Yes. napaka-timely po niya. Bakit? Marami po tayong mga leaders ngayon sa Unified Product and Services. Kaya lang hindi po talaga nila naiintindihan yung tinatawag na pagiging leader. Ang alam lang po nila, upline sila, ang alam po lang nila, leader sila, na siguro kailangan pa nating dagdagan o kaya palawakin o explore yung tinatawag na definition ng pagiging isang leader. Hindi mo para manira, hindi mo para sira, i-discriminate o mag-judge sa mga uplines o sa mga leader, kundi magkaroon po ng additional inputs. Mga minamahal naming mga uplines, Again, magkaroon po ng additional inputs yung mga leaders po natin para iba po talaga mas tatalunin yung tinatawag na understanding kaysa knowledge. Yes. Mas malalim ang understanding kaysa knowledge. Totoo po. Kasi kung leader ka, kung naiintindihan mo yung downline mo, kahit mali ang ginagawa ng downline mo, sigurado po ako, mag-guide mo siya kasi naiintindihan mo siya. For example, yung mga bagong members, tama? Normal na magkakamali yan. Normal na magiging pasaway po yan. Tama po ba? Pero kung naiintindihan mo kung bakit sila nagkakamali, kung naiintindihan mo kung bakit sila nagiging pasaway, sigurado matutulungan mo sila, sigurado mag-guide mo sila. Tama. Kasi naiintindihan mo. Pero pag nalalaman mo lang yung tinatawag na pagkakamali nila, meron ka lang knowledge sa mga pagiging pasaway nila, hindi mo maintindihan niya. Kasi nga, alam mo yung pagkakamali, pero hindi mo naiintindihan. Tama. Ano, ready na ba sila? Ready na? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready nyo na bang panoorin? Actually, it's a short movie na pwede naming ipanood sa inyo. Okay? And I hope you enjoy this and maraming matutunan ko kayo dito. Okay? Ready na ba? Hey, Okay? Sabi tayo ganun. 1, uli. 2, 3. Watch this. Are you guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. Nandito pa kami sa gitna eh. You're right, sir. nandito You pa are kami, the boss. sir. What? Naka-live pa kami. Okay, ulit. Hindi, wala na. Okay, go. Sige, sir. Ayan ka na. Okay. Ready na uli? Ready na? Okay? Watch this. Are you guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. You're right, sir. You are the boss. What, newbie? I said you're right, sir. You are the boss. You say it without hesitation. That's right. That's why today I'd like to give you something. What is it, newbie? My letter of resignation. Oh, really, newbie? You don't want to work here? Big mistake. Well, as a new employee, your leadership skills make me concerned. And if you don't mind, before I leave, I'd like to give you some parting words. What can you teach me? I can't wait to hear this. Go ahead, new guy. Well, sir, I don't think you're all bad. But somewhere down your path, you got lost. I think you used to be a leader, but now you're just a boss. What? Yun, di ba? Umpisa pa lang yan. Diyos ko po. Grabe O sige, pasok, Boss Jelly. Sabi nila, pag nabibitin daw, mas merong tinatawag na kapanapanabik.
mas merong tinatawag na inaabangan. So, Yes. bukas natin papakita yung kasunod. Joke! Opo. Actually, mahirap po talaga tumayo. Promise. Lalong-lalo na kung ang kakausapin mo, kung ang papaliwanagan mo, yung boss mo, o yung leader mo, o yung upline mo. Mahirap po talaga tumayo. Pero dapat nandun yung tinatawag na right approach, nandun yung proper manner ng pagsasalita, nandun yung tinatawag na convictions and emotions para ma-justify mo yung gusto mong sabihin. Okay? Now, dito sa pinapakita po namin dito, merong tumayo sa boss. Tama? At ang tumayo, syempre, alam po naman natin na yung tumayo na yon kakaiba yung tinatawag na tapang. Kasi hindi basta-basta makakatayo ang isang empleyado sa isang boss, tama? Mahirap kaya ang isang downline sasagot sa isang upline. Mahirap po talaga. Pero kailangan lang natin yung tinatawag na right approaches. Kasi, siyempre, nandun dapat yung tinatawag na respeto. Mga minamahal kong mga uplines. Okay? Actually, sinasabi din dito kanina, tama? Yung sinasabi ng boss, na siyempre, mainit ang ulo, stupid, na nangyayari din yan sa mga grupo natin dito, tama? Kuminsan, yung mga uplines natin, yung mga leaders natin, nandyan talaga, kuminsan, hindi may iwasan na mainit ang ulo, tama? Kasi, siguro may problema, siguro merong mga activities na hindi nagagawa, siguro merong mga emotional na aspect siyang may concern na dapat may address niya, na sabihin natin na naguguluhan siya, lahat naman tayo nagkakaroon ng moments na ganun, tama? Pero, may isang tumayong tao, na leader para sa akin kasi pag tumayo ka talaga sa isang harap ng kinikilala mong superior, kinikilala mong leader, mahirap talaga. For example na lang kay Pres. Totoo po, pag nagsasalita si Pres, I will make sure na dapat maayos yung approach ko. Hindi pwedeng, Pres, mali ka eh. Hindi pwedeng Pres. Hindi pwedeng paalang. Hindi, yung pagsagot, hindi dapat yung mayabang, arrogante, tama? Pwede namang tumayo, pwede namang sumagot eh. Pwede namang magpaliwanag ng nasa maayos na pamamaraan. Pinapakita lang po namin dito yung initial na mamaya po. Marami po yung mga ano po yan, segment. Kayong makikita, pinaliwanag ko lang po dito talaga. Kuminsan, mahirap po talagang magpiyak. Mahirap po talagang tumayo. Promise. Pero kung gagawin mo, kung tatayo ka, hindi para lumaban, kundi para magpaliwanag, magagawa mo. Tama po ba mga minam? Sana hindi kayo naguguluhan ano ko sa topic namin ngayon kasi medyo ginawa po namin kakaiba talaga ngayon kasi syempre sabi nga nila paminsan-minsan kailangan iibahin para may abangan para magiging kasasabikan. Ano ba pwede mo masabi dito, Idol? Na akong kalimutan si Idol Edmond. Ano pwede mo masabi dyan, Idol Edmond? Sa initial na video natin. Ay, nandito pala ako. Okay, so tama yun, no? Kasi actually, parang pinapakita doon sa clip na yun, ano, na parang yung boss nagagalit. No? So, yun yung sinasabi ko kanina kasi pag boss ka, okay, and iba kasi ang boss sa leader, no? Pag boss ka kasi, lalo na sa employment, so lahat ng sinasabi mo dapat tama para sa'yo. Pero yun nga kasi merong parang ganito na lang, no? Yung mga empleyado, meron niyang alam na hindi alam ng boss eh. Pero yung boss, meron niyang alam na hindi rin alam ng empleyado. Tama. So it means na dapat that you should respect, no? Ayan yung nasa yan eh. 21 irrefutable laws of leadership. Yung respect. Na dapat merong open communication, okay? Importante yan. Tama. Na yung respeto ng downline sa upline at respeto din ng upline doon sa downline niya. Okay? Tama. Para magkaroon ng harmonious relationship. Okay? Para magkaroon ng magandang relasyon para sa paglaki lalo ng grupo natin. Kasi nung pinakita dun sa clip na yun kanina, no? Na wala kaya yung mic mo. Pinakita ron sa clip na nagagalit yung boss. Pinapagalitan yung mga subordinates niya. Okay, unang-una sa negosyo natin,
Okay? This is, we're all independent distributor here. Okay? Business partner tayo rito. Okay? Hindi mo boss yung upline. Hindi mo rin empleyado yung downline. We're all business partners. So, since we are all business partners, so dapat ang relationship natin is talagang harmonious and solid. Okay? So, syempre, alam mo sa totoo lang, sabi nga ni Sir Jelly, may mga bagay na minsan mainit ang ulo ng upline, minsan mainit ang ulo ng downline. Why? Kasi unang-una, tao lang din naman tayo. Pero the point is, guys, no, kung dumarating man sa point na mainit ang ulo natin, okay? Kasi minsan, yung sinasabi nga, no, ang leader should handle their emotions. So, dapat na-handle nila yung emotions nila. So, bakit ba, halimbawa lang, sample ko lang, ito na-experience ko to sa sa pagne-network ko, no? May mga downline na kung nakikita na pinapagalitan nila yung downline nila, bakit hindi nakaka-attend ng training, Okay? bakit hindi na nakakababa ng office, tama? So, biglang emotions, parang nagalit, or hindi ko alam kung hindi naman siguro galit, hindi ko alam paano ko no? Pero hindi naging maganda yung pag-uusap nila. Ang importante pala, no, kung meron tayong mga downlines or uplines minsan na hindi na kasi it's pwedeng upline, pwedeng downline, na bakit hindi nagpaparamdam, ba't hindi nakakapunta ng office, ba't hindi nakaka-attend ng training. The first thing you do is to ask why. Bakit? Tama? Hindi ka pwedeng magalit kagad. You know why? Kasi na-experience ko to noon sa pagne-network. Meron akong downline. Hindi nagpupunta ng office. Alam mo kung bakit? Meron pala kasing problema sa pamilya. Yeah. Tama? Pangalawa, wala na palang pera. Wala nang pamasahe, wala nang pangkain. Tama? So, ibig sabihin pala, no, para bago tayo maggumawa ng aksyon sa downline natin or sa upline natin na ikasasama ng kagagalit natin bago tayo magalit, tanungin muna natin bakit, kausapin muna natin. Bakit ba hindi siya nakakababa ng office, bakit siya nakaka-attend ng training? Kasi baka mamaya, yun na lang yung makausap ka niya na motivation mo or maintindihan mo siya, baka hindi mo alam, yun pala lalo ang magpapastay sa kanya. Alam nyo, sa totoo lang, sa network marketing, iba-iba kasing emosyon yan eh. Iba-ibang klase ng tao, iba-ibang brought up sa atin, iba-iba ang pagpapalaki sa atin. Kaya sa totoo lang, yung mga leaders natin, bilib ako, lalo na sa network marketing industry, sa Unified, yung mga uplines dito, yung mga leaders dito, bilib ako dyan on how to handle their groups. Why? Kasi imaginein mo, iba-ibang brought up, iba-ibang pinanggalingan, pero napag-iisa nila. Tama? Nakaka-relate sila. So, yun importante. Being a leader na dapat makaka-relate ka doon sa mga grupo mo o sa mga downlines mo. Yeah. Kasi pagka ikaw lang ng ikaw ang tama, ikaw ang magaling, ikaw ang malupit, baka yun nga yun, boss. Boss na yun. Hindi upline ang tawag doon. So, sana ay paliwanag po namin ha. Initially, yung definition ng boss sa leader. Sinasabi din po dito, mga minamahal kong upline. Baka ganda ng sinabi dito, nabasa ko lang po ngayon lang. Pwede ko rin pong basahin sa inyo ito. Yung sinasabi dito na, if you don't stand for something, you will fall for nothing. Malalim siya, promise. Medyo hard po siya. Pero, on my understanding dito sa sinasabi ng quotations na ito, kumisa talaga pagka leader ka, kailangan mong tumayo talaga yung pagiging leader. Kasi pag hindi mo tinayaan yung pagiging leader mo, you will fall for nothing. Ibig sabihin, hindi ka susundan. Ibig sabihin, hindi ka gagayahin ng mga downline. Ibig sabihin, hindi ka tutularan ng mga subordinates o ng mga downlines mo. Promise. Kasi po, pag hindi mo tinayaan yung pagiging leader mo, feeling nila, hindi ka karapat-dapat. Feeling nila, meron silang leader na useless. Feeling nila, meron silang leader na manggagamit lang.
feeling nila, meron silang leader na manluloko lang kasi pinaasa lang sila. Kasi hindi tumatayo yung leader nila. Actually, para sa akin po, ikaw na nakikinig ngayon, para sa akin po, kahit bago ka pa lang, leader ka na sa sarili mo. Kasi napasunod mo yung sarili mo sa pagtayo. At ano yung pagtayo? Yung pag-join mo din sa Unified Product Acceptance. Kahit na nagdududa ka, kahit na natakot ka, kahit mayroon kang mga tanong, dumire-diretso ka pa rin na pagsali. Tama po yun. Ginagawa mo ngayon, umuupo ka ngayon dyan, kasi balang araw, tatayuan mo siya. Tama po ba? Ha, mga minamahal. Siguro, may sasabihin ka pa, Idol? Wala na po. So, tuloy natin yung clip natin. Continue, Idol. Pasok! Yun. What's the difference? Well, see, a boss says I. A leader says we. Bosses are blinded by pride while leaders can really see. A leader always asks. Bosses, they command. See, a boss points fingers, but a leader extends a hand. A boss says go. Leaders say let's go. Leaders consider ideas. Bosses say heck no. See, a boss push you down. Leaders will lift you up. Because leaders give love. A boss don't give a What? Bosses use people, abuse people. Leaders groom people. They look for what's good inside and improve people. Leaders have mastered the art of inspiration. Bosses have mastered the art of manipulation. Promise. Yung leader daw, na-master daw nila yung art of transformation. Yung boss daw, ang ine-emphasize daw, yung the art of manipulation. Tama, kakaiba siya, no? Ano yung transformation na sinasabi dito? Yung pagka-leader ka, may downline ka, naturuan mo yan, nag-groom mo yan, na-duplicate mo yan, di ba natatransform mo siya to becoming a leader? Tama? Unlike kung boss ka, iisipin mo lang dyan sa downline mo na yan, kailangan kumita ako dyan sa downline na yan. Kailangan sumunod sa akin yan ang downline niya para kumita ako ng maraming pera. Ang tawag yan, mastering the art of manipulation. Okay, sana naiintindihan niyo po kami dito sa Unified Product Acceptance, hindi po pera-pera lang. Buhay-buhay na po ang pinag-uusapan natin dito ng minamahal namin mga appliance. Bakit? Yung 15,000 na ininvest ng mga members natin sa Unified Product Acceptance, some of them, pangkain na yan, pang-hospital na yan, panggamot na yan. Tama po ba? Tapos, pababayaan lang natin. After nilang mag-join, kalilimutan natin. After nilang mag-join, pinagkaperahan lang ba natin? Mga minamahal kong mga appliance, tulad sinabi ko, buhay-buhay po. Ang pinag-uusapan dito, hindi po pera-pera. Dapat, i-master po natin yung tinatawag na transformation in becoming or creating them as a leader, not in manipulating to them. Manipulating them. May po na, may them power. Ano po ibig sabihin doon? Sana po, iwasan po natin yung tipo ba na kailangan lang sumunod yung downline nito para magkapera tayo. Hindi po ganon. Kailangan sumunod yung downline po natin para matulungan so that he can become a leader. So that one day, magkakaroon po siya ng tinatawag na follower. Naiintindihan niyo po ako, mga minamahal ko mga appliance Napaka ano po nito. Kanina, marami pang mga words din doon na gusto namin ipaliwanag, kaya lang lumagpas na Siguro pwedeng i-share sa atin ni Idol Edmond. May sabihin ka, Idol. So, maganda lahat ng sinabi mo, no? Kung ano yung sinabi mo, boss, yun na yun Hindi, sakto yun, ibig sabihin. So, kung mapapansin nyo dun sa clip kanina, no? Na ang sabi, ang leaders sinasabi, let's go, while ang boss sinasabi that you go. So, yun yung sinasabi ko kanina na ang leaders dapat laging kasama. Kaya pag nakikipag-usap tayo, no, ano lang to, tip lang to, no, pag nakikipag-usap po tayo sa mga downlines natin, lagi po natin sabihin, no, na lagi natin isasama yung sarili natin.
Okay, so ako sa totoo lang dito sa Unified Products and Services, dito sa management team, no? Okay, I always consult lahat ng mga empleyado na nandito. Na pag meron kaming gagawing desisyon, lagi kong tinatanong yung mga kagrupo namin, yung mga sila Sir Joe, sila Sir Eric, sila Sir Elmar, sila Lori, sila Kabisbis Glenn. Okay, tingin nyo, sa palagay nyo, sila Paul, sila si yung Noel Urbano, the whole management team. Pag ako mayroong gustong idea na gusto kong gawin, kinokonsulta ko sila. Tinatanong ko pa rin sila na tingin nyo, sa palagay nyo, anong dapat natin gawin? Okay ba to? Why? Kasi you should work as a team eh. Di ba? Ang leader and ang buong grupo, you should work as a team. Sabi nga, teamwork makes the dream work. Para mas lalong maging effective yung grupo po natin. Kasi yun nga po yung sinasabi na importante kasi yung respect. Okay? Yung respeto. Kasi pag nawala ang respeto ng mga tao sa atin, lalo na yung mga downlines natin, mahirap pasunurin yan. So that's another way o another topic no sa may topic kasi yan sa sa 21 irrefutable law is yung influence, law of influence. Okay, so ang influence kasi minsan nawawala pagka nawawala rin yung respect. So it's very important na yung respect natin sa upline, yung respect din natin sa downlines natin dapat laging nandun. Okay, kasi unang-una, lalo-lalo na yung mga leaders sa mga uplines, tinitingnan ho kasi tayo ng ating mga downlines. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mga bago nating mga grupo, mga bago nating downlines, para po yung mga bata. Diba? Pansinin nyo ang mga bata. Kung ano ang nakikita, ginagawa. So, ganun din sa business natin. This is a copy business. So, kung ano ang nakikita ng downline, lalo't mga bago, sa upline nila, yun ang gagayahin nila. Why? Kasi akala nila, ayun ang tama. So, doon ang mga tipo sa mga leaders na nandito na nakikinig at sa mga magiging leaders, mas maganda umpisahan na natin ang tama. Okay? Kasi pag sinimulan mo ng tama, ginitnaan mo tama, ang huli, tama. Pag inumpisahan mo ng mali, ginitnaan mo tama, meron pa ring sablay pagdating sa huli. Pag sinimulan mo ng mali, ginitnaan mo ng tama, meron pa ring sablay. So dapat umpisa tama, gitnaan natin ng tama para ang huli, tama. 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 Very well said, Idol Edmond. Siguro, continue natin na Idol Josh. Let's watch this. A boss yells and screams like they're on a TV show. A leader treats the janitor like the CEO. They are compassionate and know the community comes first. Bosses think culture's something only found in yogurt. Sir, ask yourself this question. I'm not trying to be your teacher, but have you ever heard of a world boss? I haven't. Or is it world leader? Religious leader, community leader, business leader. Don't you see it? A leader is who you should be. A boss is just meager. Sir, entrepreneurs have a big responsibility. I believe we are the only ones who can save our world. Literally. Not politicians, not government. We won't do it religiously. We do it through serving our clients' best needs individually. Our clients. But maybe you think good service won't take you far. Maybe you think if you started to serve, our stock will fall. Our stock. Well, the great Henry Ford will be appalled, because he said a business devoted to service will have one worry about profits. Yeah, what's that? They will be embarrassingly large. Sir, this is a higher call. Does that make sense? We are here to work for a dream, not just a paycheck. We are here to be fantastic. Sa napakaganda ng sinabi, we are here in Unified, not for a paycheck, but for the dream. Tama po ba? So, iba po yung paycheck at tinatawag na pangarap. Napakalaki po ang tinatawag na kaibahan po niyan. Nandito po yung mga members natin, kundi para sa pangarap nila. Sa totoo lang po, para sa akin po, dati hindi ko naintindihan yung pangarap eh.
Bakit? Bangungot na sa akin ang pangarap kasi alam ko na hindi na magkakatotoo yung pangarap ko. Pero nang mag-join ako sa Unified Product and Services, totoo pala. Yung pag nangarap ka, pag ginawa mo, matutupad pala. So, ano yung point ko, mga minamahal kong mga upline? Pag ang interest mo lang dito, kumita ng pera, definitely, mawawala ka. Pero pag ang interest mo dito, tumulong sa mga membro natin, tumulong sa mga downlines natin, para makuha yung pangarap nila, definitely, makukuha mo rin yung pangarap. Mga minamahal kong mga uplines, simple lang, ibig sabihin ng sinasabi namin dito. Pangarap, hindi pera, ang ibibigay namin sa inyo. Pangarap po, kasi ang pera, madali pong mawala yan eh. Pero yung pangarap, matutulungan po niyan. Pati yung chismoso mong kapitbahay, tama? Yung mga kaibigan mo na ordinary, na magiging extraordinary, mga minamahal ko, isa po yan sa patotoo na ginawa sa akin ni Pres. Totoo po na dating karpintero lang po ako. Sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga pangarap maging vice president eh. Ang pangarap ko, maging isang magaling na karpintero. Kaya lang, hindi perang binigay sa akin ni Pres. Binigyan niya po ako ng opportunity na mabago ang buhay ko. Mahal na mahal ko po yung pagiging karpintero ko. Kaya lang, hindi po yun ang nagbibigay ng pangarap ko. Ang ibinibigay lang ng pagiging karpintero ko, pera. Pero ang binigay ng opportunity sa akin ng Unified Product and Services, yung pangarap na sinasabi ng iba. Kaya po, mga minamahal ko mga clients, sa totoo lang po, ulitin ko po, mas malaki po yung opportunity pag nakuha mo kaysa perang inaasam mo. Mangarap ka, kaibigan. Mangarap po kayo, mga Unified Product and Services. Wala pong bayad dyan. Ngayon, kung ang pangarap ayaw mo pa, libre na nga, sa tingin mo, mababago kaya yung buhay mo? Mga minamahal ko, mga Unified Product and Services. Pangarap ang pinag-uusapan natin, hindi pangarap ng kaibigan mo. Hindi pangarap ng katabi mo. Pangarap mo ang pinag-uusapan natin dito. Kaya dapat matuwa ka. Dapat mag-enjoy ka dito sa pangarap mo. Yun lang muna yung dalawa. Maraming salamat, Congressman. Okay, kala ko wala kang kampanya ka na eh. Okay. So, tama yung sabi ni Sir Jelly, no? Alam mo, sa totoo lang, yung mga, alam mo yan, actually nako-compare na yan, ano? Nako-compare na ng mga nagwo-work sa employment na nag-network marketing. Nako-compare na nila minsan yung pinagkaiba sa employment versus network sa mga boss nila versus sa mga upline. Okay, so siguro yung sa atin, okay, yung video na to, reminder lang to, no, sa mga uplines, no, na baka mamaya na hindi kasi sa totoo lang hindi na natin nakikita. May mga bagay kasi tayong mga na hindi natin nakikita na iba yung nakakakita. So kailangan natin ng check and balance. So yung ano, importante na naiintindihan natin yung mga ganitong bagay para nakakapag-adjust po tayo kung meron man, ano, kung meron man. So, kailangan magkaroon tayo ng self-evaluation din. And baka kasi mamaya, hindi na natin rin nagagampanan o nagagawa yung task natin or yung ano natin as an upline. So, we need to adjust and check, i-check natin yon. Kasi baka mamaya dumarating sa point na upline leaders na nagtuturo ka na lang or anong tawag dito, nagpo-point ka na lang ng mga dapat gawin ng downline mo. So ang nangyayari niyan, para ka na ring boss. Ang tawag diyan sa network marketing, pagka nag-uutos ka na, pero hindi mo ginagawa, ang tawag diyan nagiging management mode ka na. Management mode sa network marketing, sa grupo mo, management. Nagmamanage ka na lang ng grupo. And ang manager is isa rin niyang boss eh. Tama ba? Tama. O, nagulat si Sir Jelly. Bigla siya napag-ano. Okay, isa rin niyang boss eh, di ba? That's why it should be check and balance na rin sa mga uplines na nandito between. Check nyo na rin, maganda tong video na to.
Mamaya, nandun na tayo sa, nag-ano lang tayo, nagmumuostra, anong tawag doon? Didictate ka na lang, pero hindi mo naman na ginagawa. Okay? Okay. Meron pa ba? Meron pa yan. Pasok? Pasok. And sensational. Not just transactional, but transformational. Profit comes when we are committed to the vision, and we will have the biggest ROI. Return on intention. Sir, I sincerely hope you change your ways and Dito kanina yung tatawag na return of intention. Iba po yung tinatawag na return of investment. Tama? Nabasa ko rin po sa libro yung tinatawag na ano po ba yung difference ng tinatawag na intention dun sa tinatawag na ano yung intention? Intention. Hindi, purpose. Iba po kasi yung purpose sa intention. Tama? Ang purpose po namin ni Press dito, totoo po, ang purpose po namin ni Press tulungan yung mga members natin na yumaman. Pero kung ang magiging intention namin ni Press, pagkaperahan lang po kayo, walang mangyayari po sa atin dito. Tama po ba? Kaya iba po yung definition ng intention sa tinatawag na purpose. Ha? Pero hindi ako sinasabi dito kanina dati. Yung ano yung meaning ng pogi, yung people of good intention. Tama po ba? Iba po talaga. Dito sa MLM, na-realize ko talaga na kailangan magkaroon ka muna ng tinatawag na good intention bago makita sa'yo yung tinatawag na good character. Iba na naman yung character sa intention, ha? Mga minamahal kong yun na nga po, kapatid sa pananampalataya, power. Ulitin ko po, ha? Mga minamahal kong mga uplines, mga minamahal kong mga members sa Unified Product Services, dapat po yung intention po natin dito, ha? Yung tumulong, ha? Hindi po yung para sa sarili lang po natin. Kasi the moment na unahin mo yung mga downlines mo, na matulungan mo sila kumita ng maraming pera, sigurado, kikita ka rin ng maraming pera. Helping each other po ang ibig ko sabihin dito. So ano yung ulitin ko, dapat ang intention pala ng mga uplines dito, pakitain, payamanin, tulungan yung mga downline. So kung bago ka, first time mong join dito sa negosyong ito, so dapat magkaroon ka ng intention na kung sino man yung sasali sa'yo, dapat ang intention mo, tulungan siya, pakitain siya, pasunurin siya. Tama po ba, ha? Huwag yung 1,000 ako dyan, may 1,500 ako dyan. Dapat hindi po gano'n. Naiintindihan niyo po ako, ha? Sige, yun lang muna, idol. Tama. Ganda nung sinabi ni Vice, ano? Okay. So, yun. So, importante pag maganda kasi intention mo. Okay? Babalik sa'yo yan eh. Kung ano yung tinanim mo, yun yung babalik sa'yo. Diba? Yung importante na alam mo yung, tama yung sabi mo, boss eh. Simple lang naman ang network marketing eh. Tulungan mo yumaman yung nasa left mo, tulungan mo yumaman yung nasa right mo. Wala kang choice, yayaman ka. So, kung tayo ho doon sa mga bago nandito, okay, hanapin ho natin, maghanap po tayo ng mga makakasama natin na matutulungan natin na mabago yung buhay nila. Diba? And sabi nga sa video kanina, okay, hindi yung government o hindi man ano para maging successful, importante pala ikaw yung sa sarili mo. Okay, importante na ayusin mo nga. Tapos sabi nga yung ni Vice kanina, yung character natin, ano? Yung attitude ho natin. Okay, importante na tama yung attitude po natin. So ngayon po, dun sa mga bago na nandito ngayon, nagagawin ng Unified Products and Services, learn the business, okay, respect your upline, respect your crossline, okay, and respect each and every one. Lahat, kahit kung sino man yung tao, respect. Ito kasi pinakita nga, di ba? Even the janitor.
'Di ba? Even the janitor, talagang nire-respeto nung pinakita sa video na manager ba 'yon o kung sino man. So dapat ganun kasi pag may respeto ka, sabi ko nga, ang respeto kasi hindi yan hinihingi eh. Ang respeto kusang binibigay yan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mamalimos ng respeto. Okay, ang respeto ay para para makakuha ka ng respeto, kailangan rumespeto ka din. So wag ka mag-e-expect ng respect sa isang tao kung hindi mo rin naman siya nire-respeto. So it's sabi nga, it's take two to tango eh, 'di ba? So for you to earn a respect, you should respect everybody. Okay? Meron akong sinasabi diyan eh. Minsan kung bakit ang mga leaders, no? Mga leaders na mga downlines or even us kahit hindi sa unified sa labas. Minsan pag may mga bagay na hiningin pabor sa iyo kunyari at hindi ka pinagbigyan, minsan nagagalit ka. Okay? You know why? Tanungin mo ako bakit. Bakit, Idol? Kasi you feel somebody. If you feel somebody at meron ginawa sa'yo, maaring mainis ka, magalit ka, magtampo ka. Tama? Why? Kasi you're feeling, bakit ako nireject? Bakit ako discourage? I'm somebody. Tama? But if you feel nobody, pag may nag-reject sa'yo, okay lang. Pag may nang-discourage sa'yo, pag hindi ka pinagbigyan, okay lang. Why? Because you're feeling like you're nobody. If you feel that you're somebody, it's a pride. It's an ego. Tama? That's why may mga taong sumasama ang loob. Okay? Pag hindi napapagbigyan or may mga taong nagdaramdam. Why? Kasi pag hindi nabigyan ng pabor. Why? Kasi they're feeling that they're somebody. So, it means that always stay humble. Yun lang yung point ko na always stay humble. Kung ano man yung mga nararating natin ngayon, okay? Malaki yung check natin, kung magaganda yung buhay natin ngayon, that's good. But still, you need to be humble and always feel that you're nobody. Kasi if you're somebody, may mga bagay, kasi sa totoo lang, alam naman natin yan, pag you're feeling somebody, minsan nagiging iba na rin yung ano natin eh, yung attitude natin eh. Tama po ba? Tama. And that's only for me So I hope meron mo kayong natututunan. Kasi yun ang ano ko eh. Yun din ang turo sa akin ng isa kong mentor eh. Sabi niya, always feel that you're nobody. Why? Because if you feel that you're somebody, meron kang ego, meron kang pride, na pag may mga bagay na hindi binigay sa'yo, hindi ka napagbigyan, magagalit ka, sasama ang loob mo. Kasi tinanggihan ka. Why? Because you're feeling that you're somebody. But if you're feeling that you're nobody, i-reject ka, tawanan ka, hindi ka mapagbigyan, okay lang. Tama? So it means that we need to feel, we need to stay humble pa rin. Okay? Continue, Idol. Wala ka na dyan. Hindi, hinintay kita eh. Okay, next video. Pasok! Parang seryoso usapan natin ngayon na. Parang hindi ako sanay. Ang seryoso kasi ito eh. Overcome your obstacles. You teach a lot about leadership here. Mostly, what not to do. Wait. How do you know so much about business? And you said our stock? Who is this guy? Well, the truth is, I lied. I'm not your employee, sir. Who are you? You're mine. I'm the founder of this company, and you need to learn a thing or two about our core meaning. Tomorrow morning, first thing, I'd like to see you at our board meeting.
Now, yung sa last part ng... Boss, yun pala yung may-ari eh. Siya pala yung may-ari ng company. Di ba? Oh, napaka-simple lang ng istorya niya, mga minamahal namin mga kaibigan. Pero, ang laki ng impact sa akin po niyan, mga minamahal ko kaibigan. Bakit? Sa totoo lang po, dito sa Unified Product Services, marami tayong mga members na hindi natin kilala. Pero pagka nakita mo yung background nila, mga malulupit pala talaga sila. Ibig sabihin, big time pala sila. Ibig sabihin, marami ng pera. Ibig sabihin, successful na pala. Marami po akong namit na ganyan dito sa Unified Product Services. Pero bakit? Bakit nagtatry pa rin po sila dito sa Unified Product Services? Tama? Grabe po talaga si Unified kasi alam din po nila na hindi po sapat o hindi po dependable kung ano man po yung mga existing na pinagkakakitaan nila. Kahit sabihin natin naging successful nila sila, kasi alam naman po natin na yung mga expenses po natin, yung mga pinagkakagastusan, continuous po siya. Lalong-lalo na kung meron kang inaalagaan. Lalong-lalo na kung meron kang pinapagamutan. Lalong-lalo na kung meron kang sinusuportahan. Tama po ba? Kaya nga po, maraming mga members dito na talaga nagugulat ako, presidente na pala ng isang kumpanya, pero nagjo-join pa dito sa Unified Product and Services. So ano yung point ko? Ingat po tayo mga minamahal kong mga kaibigan sa mga tinatawag na mga downlines na medyo big time na, lalong-lalo na kung wala ka pang resulta. Ibig sabihin, siyempre, mahirap pasunurin. Kailangan ipakita mo muna sa kanila yung resulta na hinahanap nila dito sa Unified Product and Services. So ano yung ibig kong sabihin dyan mga minamahal ko? Hindi naman kailangan na top 1 ka na kagad, top 1 ka na kagad. Hindi po. Ano po yung resulta? Yung tinatawag na learning mo. Kasi ikaw unang pumasok, dapat mas marami kang natututunan dito para sumunod sila sa iyo. Simple lang po ang ibig sabihin niyan. GLLA pa rin po ang ibig sabihin niya. Yung good learning and listening attitude mo. Kasi pag nakita po nila na meron kang GLLA, sureball po, magkakaroon din po sila ng GLL. So, ano yung punto? Copy applied lang po yan ibig sabihin. Gagayahin kanila. Susundan kanila, tutularan po kayo nila. Sana mga minamahal kong mga kaibigan, mga uplines, mga members dito sa Unified Product Services, itong simpleng story na pinakita po namin sa inyo, sana hindi naman po lahat, kahit konti lang po, mag-iwan sa inyo ng kakaibang alaala o reminder na dapat po mahalin po natin yung mga miyembro po natin, ibigay po yung nararapat sa kanila, i-guide po natin sila ng tama, at lead by example sila sa kanila. Mga minamahal ko mga plan. Parang mayroong gustong sabihin si Idol Ed. Tama yung sinabi ni Sir Jelly. So, darating ang time, lahat po ng mga first-timer, lahat ng mga bagong miyembro natin, na nandito sa Unified Products and Services, darating ang time, you will lead people. So, since you will lead people, importante na unang-una, sabi nga ni Sir Jelly, alam mo yung ginagawa mo. Okay? And don't teach them, show them, pakita mo sa kanila kung paano ginagawa ang sakbagay na yun ang kokopyahin mo nila. Okay? And once you become a leader, once you become an upline, once you become a top earner, and nakukuha mo na yung pangarap mo, okay? So always go back to basic. Lagi mo lang tatandaan paano ka nagsimula, bakit ka nagsimula. Okay? And lagi mo lang iisipin din yung sitwasyon ng mga downline mo na nagsisimula ngayon. Okay? That's why, kaya nga proseso eh. Bakit proseso? Kasi unang-una, kung ano yung dinadaanan ng downline mo ngayon, yan din yung dinaanan mo dati. Okay? Na huwag mong kakalimutan na may mga struggle, may mga challenges yan, may mga rejection yan, may mga discouragement dyan. Okay? Yan yung tinatawag sa 21 Irrefutables Law, yung connection. Na nakaka-connect ka sa kanila. Naiintindihan mo sila. Okay? Bilang leader, dapat nalalaman mo pa rin yun, naiintindihan mo pa rin yun.
Okay? Na lagi mong isipin na kung upline tayo, leader na tayo, darating ang time, magiging leader ka eh. Magiging top earner ka. Di natin alam sa inyo sa nanonood ngayon kung sino ang susunod na top 2, top 1, top 3, top 4, top 5, top 20. You'll never know, syempre, hanggat hindi mo gagawin, hindi mo hatawin. And once you become na nandun ka na sa pedestal na yon, okay, always stay humble and always listen and always isipin mo rin yung bagay na mga ilalagay mo yung sarili mo dun sa mga nagsisimula ngayon para naiintindihan mo yung journey nila. Huwag mo kakalimutan yon kasi ang network marketing paulit-ulit lang. Okay? Baka kasi nakakalimot na tayo, leader na tayo, upline na tayo, top earner na tayo. Yes, ngayon. Pero dati, naging first timer ka rin. And lagi mong i-relate para mas lalo mong maiintindihan, magkakaroon ka ng koneksyon sa downline mo. Isipin mo, ibalik mo, alalahanin mo kung ano, kung paano ka nagsimula at dinaanan mo na maaring dinadaanan ngayon ng mga downlines mo para makapagbigay ka sa kanila ng tamang advice. Kasi mahirap magbigay ng advice nang hindi mo na-experience. Tama? Tama. So, mga upline, pagka ayaw mag-pay in, huwag i-check in. Pag ayaw, at ito na naman ako, yung mga kalokohan ko. Pag hindi gumagalaw, huwag gagalawin. Ito na naman ako, idol. One piece of advice lang po yun, mga, kasi maraming mga upline pag hindi umahataw, di ba? Pinapagalitan yan, tamad yan, yung downline ko na yan. Hindi interesado yan, negative yan. Tama, yan yung mga naging problema natin, kaya instead na magkaroon ng good relationship, nagkakaroon ng division eh. Tama? Dapat po hindi sinisiraan ng mga downline. At kayo mga downlines, hindi naman dapat kayo magiging bossing sa mga upline. Upline, presentahan mo to. Upline, kailangan mag-join to. Pag hindi nag-join yan, upline, lagot ka sa akin, upline. May mga ganyan. Tama? Kaya dapat naiintindihan po natin yung tatawag na respeto. Respetuhan lang naman po ang tawag din, ibig sabihin eh. Kasi pag alam niyo yung respeto sa bawat isa, hindi niyo gagawin. Tama po ba? Mga minamahal ng mga uplines. Anyway, Yes. Natapos na po na naman namin yung isa sa mga topic po namin at doon daw tumingin. Kaya lang, talaga hindi ko pigilan. Kailangan maging masaya tayo. Parang napakaseryoso nyo. Walang humingiti sa inyo eh. Nasaan pa yung mga isa shoutout dyan? Yan na sila. Tapos muna yung mga shoutout natin dyan. Oo. Shoutout! Puro shoutoutan na naman to. Yung mga hindi nakinig, lagot kayo sa akin. Silang sasabihin namin sa inyo. Yung mga hindi nakinig, mamimiss nyo kami. Yes. At yung mga nakinig, sigurado, Mas mamimiss. kakatabikan nyo kami. Mas mamimiss nyo. Wala na, shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Sa magpa-shoutout. Oo sino ba yung nagpapashoutout sa akin kanina? Si Arlene. Si Upline Arlene. Salty ba yun? Yung humihingi sa akin ng ng barley power. Tapos, i-announce ko pa dito sa UATV yung barley mo. Power. Ay, wala na. Wala kang choice. Bibigyan mo yan. In-announce mo na eh. Ang malupit, ito matindi. Ano matindi? Hintayin mo yung marami pang manghihingi sa'yo. Pag kayo mag-alala, hindi nyo ako makikita. Ganito. If ever na si Sir Jelly ay hindi nyo makita, wag ho kayong mag-alala. Lapit lang ho kayo sa akin. Tutulungan ko po kayo. Para makita ko. Hanapin natin si Sir Jelly. Alam ko kung sa lagi nakapwesto yan. Doon sa, sa gilid, alam mo na. Power ka talaga, idol. O yan, Ayan shoutout to. Oo.
Shoutout daw po. Sino yan? Hindi ko mabasa. Deto, shout out kay... Ay, dali, nawala. Umakyat. But anyway, shout out kay... Ayan. Shout out kay... Belina. Beyna. Pasul, dida. Sorry. Lapit nga ako. Lapit tayo. Dali ah. Beyna. Beyna. Pasuhin. Pasuhin. Dadula. Yan ha. Grabe ka, pinahirapan mo pa kami. Hi, Christina Santiago, watching from Saudi. Hi. Hi po, Apply Okay. Christina. Ma'am Laura Banaag Olano, hello from po. Batangas. Okay. Si Miranda Corla. Yes, Hello kay- po, yan. salamat po. Girly Joy Abilon, hello. Okay, see you soon po, sabi ni Ma'am Christina Santiago. Yes, uwi ka na. Okay, ingat po ah. See you soon. Nasaan pa yung iba? Pakiyasa idol? na iba. Ayan, Yun. yan. Sino Okay. Ang dami pong natutunan mga idol. Salamat. Trisha Castro. Hi, Salamat. Thank you, Trisha. Okay. May ma-ouch dun ah. May ma-ouch parang may tinamaan. Ilag lang. Okay. Ang Ang seryoso, seryoso hindi nyo. ako sanay. Hindi sanay si Trisha. Oo, galing kasi kami ng kanina, ng umpisal. Oo, sabi kay Sir Jelly, huwag masyadong sabi gano'n. Roselyn Domingo, hi. Neng Castillon, hello po. Okay. Ayun, ang bilis ah. Hindi ko na mabasa. Sino pa yan? Rosalie Domingo ng Nilda, okay. Mateo Quizon, hello. Nilda Montebon Villarin Colina, ang dami apelido ah. Butya, palagay ko sa NCEE nito, ubos na oras kagad. Pag ano pala ng pangalan. Parang hindi ka marunong magbasa ni Idol Edmond. Oo. Yes. Okay, Roslyn, Iyang Espirito. Yan, hello po. Angelina Awing de Leon. Angeline pala. Sino pa yan? Christina Ceci Santiago. Lopez. Tama. Hello po, Ceci Lopez. Okay. Wala na? Angeline. Sino pa yan? Antaliktik. Antal. Salamat. Derba. Hello. Ha? Jodeline Singapore. Bacquial. Hello, mga idol. Idol nyo talaga. Grabe. Shout out from Singapore. Hello po sa mga Trisha taga-Singapore. Castro, taga Singapore ka pala. Hi, see you there. Pupunta kami dyan. Hindi lang namin kung kailan alam. Pag nawala na to, pupunta kami dyan sa Singapore. Yung COVID ha. Ibig sabihin ni Idol Edmond. Oo, pag nawala na yung COVID, hindi natin alam. Jodeline Bacquial. Kilala ko yan sa Surigao. Hindi, Surigao ba yan? O, kala ko ba kilala mo? Wala, nagkakalokohan tayo rito ah. Sweetheart ni James Beth, kumagaan yan. Si Yung Susana- sinabi sa Tablane. Susana Alcoriza Rujana. Sa Jensen niya, si Ma'am Luto Oh, I miss Jensen. I miss the tuna there, no? You know. Pwede niya man padalan ngayon, hintayin namin. Yes, watching from Dubai, Geraldine Pakala. Hi. Bayna Pasul Dadula. Yan, pa-shoutout daw. Team Emperors. Oh, Team Emperors pala to. Sila apply na Ivy Dominguez. Oo, yung pinakamaganda yung upline, si IB. Hello, IB. Sana nasa mabuti kang kalagayan at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Si Cyril Siloreques. Thank Hello you, po. watching from Watching from Kuwait. Synergy Butuan, Jodeline. Butuan, si Jodeline Bacquial. Butuan. Okay. LC Miranda Corla, thanks much po. Maraming salamat din po sa inyo sa panonood nyo sa amin. Okay, so nanibago ba kayo? Masyado kaming seryoso? Ito ang totoo. Okay. Actually, yun lang namin yun. Hindi, tinaray lang po oo, natin. kasi maganda kasi yung topic natin kaya gano'n. Okay? Yun yung dapat dapat flexible ka. Actually, hindi pa masyado seryoso nun Si Sir Jelly nga, plano niya pang umiyak Sabi ko, wag na. Kanya, hindi ako masyadong hindi ako magsalita nga, kalmado ako ngayon. Ayun, si Christina Santiago, sabi niya, Oh. Bekene men, Vice Jelly Diaz. Oo naman, apply ni Christina Santiago. Balik ka muna dito sa Manila, sa Pilipinas. Barley rin yan, Ayun na. Lahat ng gustong manghingi ng barley kay Sir Jelly, mag-shout out! Babasahin Pag- niya. Hindi ako nakikita. Namimigay ng to. Sustento. Okay, pag hindi nyo siya nakita, ulitin ko, tutulungan ko kayo. Hanapin natin siya. Sige.
Maraming salamat po mga pinapanood. Thank you po. Ha? Okay, abangan nyo po yung mga Always susunod there. namin. Abangan nyo yung mga susunod pa namin mga kakaiba. Kapapanabikan nyo. Sigurado O nga kami. pala guys, announcement, no? Malapit na ang ating sales rally. Okay. So guys, this coming December 5, okay, ini-invite po namin kayo na manood sa mga bahay nyo. Okay? Kasi, ano to, online to. So nagpe-prepare kami ngayon ng magandang program para ho sa inyo na manonood para mapanood ho natin. At maraming prizes, ha? Take note. Maraming prizes. Di namin Para sa mga member. Kaya kung hindi ka pa member, magpa-member ka na. Oh, marami kaming sorpresa. Hindi ko sabihin. Para magkaroon ng sorpresa. Sasayaw si Idol Edmond. Power! Di naman ano? Huwag mong sabihin. Oh, yun na. Ha? So, tapos, ano pa ba yung mga announcement natin, Sir Jelly? Okay. Hindi pwede. Yung ano natin, so malapit na yung mga project ni Presh, yung B3 na yan, malapit nang i-launch yan. U-shop pala. U-shopping, naku. Napakaganda. Alam mo, ginamit namin kagabi. Ang alin? Yung, di ba bumabagyo kahapon? No. Oh, sa sobrang hindi, nasa sistema na kasi natin to eh. Na parang pag hindi tayo napupunta ng office, nanghihina tayo. Pumasok kami kahit bumabagyo. Nandito kami. Nandito kami. Ang Kayo malupit, pala. ginamit namin yung air fryer. Subukan niyo. Oo, ang sarap nun. Ano nangyari? Ang sarap. Imaginein mo nagluto kami ng lumpiang Shanghai, Ano pa? ng manok, Ano ba? fried chicken, ng beef tapa. Ano pa? Ang galing, yung mantika. Ito malupit. Walang mantika. Very healthy. Walang mantika yung kinain namin. Na-fry yung ano. Ang sarap pa kamo. Ba, dapat Kaya meron nga, kayo niyan. alam mo, ang ginawa namin bago kami kumain, sinulat muna namin yung mga pangalan namin. Tanungin mo ako bakit? Bakit ninulat? Kasi baka makalimutan namin sa sobrang sarap. Oh. Pero guys, seriously, ang ganda ng air fryer. Actually, bibili nga ako eh. Okay. Bibili Magkano ako. ba yung fryer ngayon, Idol? Hindi ko alam. Kasi sila Paul yun nagbebenta nun. Pero bibili ako nun, promise. Okay, kaya yun. Ewan ko kung kailan nila ilo-launch yung promos nun, ano? Pero, lumabas na ba yun? Antayin natin bukas. Bukas Sabado pala. Oo. Pero lumabas na yun, di ba? Oo, meron na. Anyway, thank you rin, Sir Josh, ang ating technical director sa likod. Maraming salamat, Idol Oo. Joe. Hindi magiging posible itong ganitong setup Wala si natin. Idol. Itong URTV natin, itong online na natin na to na napakaganda because of Sir Josh, Kabisbis Glenn, Sir Noel, and Sir Eric. Sila po yung mga nagsimula niya noon. Ang ano pa nun, sila pa yung ano nun eh, yung ano yun, Asin ba? Asin? Yung mga singer, yung mga bandang Asin. Mga panahon na yun eh. Okay. Siyempre, yung go-cup po natin, ha? Huwag kalilimutan, ha? Kung may mga papadala po kayo, just get your phone and look for go-cup. Di ba may bagyo kahapon, pumasok tayo? Si Pres nandito rin eh. Oh, Alam niyo, oras kami umuwi, alas 11 na ng gabi. Kasi nagmi-meeting pa kami. Para sa inyo. Para sa inyo po yun. Okay? So, that's why guys, no? Hataw lang tayo. Kapitan lang natin ang ating mga pangarap natin. Okay? Maraming mga challenges, may mga rejection, may mga discouragement. Pero rejection lang yan eh. Discourage lang yan eh. Okay? Challenges lang yan eh. Maliliit lang yan kumpara sa napakalaki mong pangarap. Mas malaki ang pangarap mo kaysa sa mga challenges na yan sa paligid-ligid na puno ng linga. Ang mga tinatawag na challenges daw, interesting time. Sa other words, interesting time. Okay. So maraming salamat po. Magpapaalam na po kami. Ha? Ang dami? Ay, yung mga gustong manghingi ng barley kay Sir Jelly, ayan na. Ang dami na. Shout out Barley Power, Hot Chill. Okay, ilan viewers natin? Okay, naging 1,000, 10,000 plus ng viewers natin dahil sa barley. Ang daming nanghihingi. Grabe talaga. Ayan, oh. Ayan, Kayo, barley. Galing niyo po, sir. Binobola nyo na naman kami, ha? Ba't walang boses daw, ha? Sabi ni Ma'am Neil daw, walang boses.
Huwag ko kayo mag-alala, Ma'am Nilda, hindi ho namin kayo naririnig. Wala ho talaga boses kami meron. Okay. Ayan na naman. Hehe, grabe. Bekenemen, Boss Jelly. Ano naman yan? Barley. Hehehe, patay tayo. Levitable. Sige, huwag ka mag-alala. Magkala, di mo ako makikita. Padala ni Sir Jelly yan. Tulungan ko kayo. Pagpunta nyo rito, sabihin nyo, Sir Edmond, magpapatulong kami. Ano yun? Hanapin natin si Sir Jelly. Sige, sasamahan ko kayo. Nasa gilid lang yan. Okay? So, Jennifer Astral, power! Janet Pintor, salamat sa learning by Coach Edmond. Yes, ayan. Oh, Oh. haba nun ah. Wait lang. Si Ma'am Bena Paasa, proud user system ng, talaga, Salamat. Ha? Talaga. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, no? Ako po, no? Sabihin ko, medyo matagal na po ako sa industry. Bago lang tayo matapos. Gusto kong sabihin sa inyo, exposed po ako sa mga network marketing o networking companies sa buong Pilipinas. Okay? Why? Kasi most of the owners and top leaders sa network marketing ay kaibigan natin. Okay, lahat po yan magaganda. Pero isa lang ang masasabi ko, na napakaganda ng produkto rin ng Unified Products and Services, which yung tinatawag na may USP, yung Unique Selling Proposition, na mga yun sa system natin. Okay, that's why minsan, sa totoo lang, kahit walang marketing plan, automatic, may mga walk-in tayo na gustong mag-join at gustong sumali. Grabe yan. So mag-post ka lang ng mag-post sa Facebook. Bakit? Wala namang bayad eh. 'Di ba? Yung iba nga nagbabayad pa magpa-advertise. 'Di ba? Tayo wala namang bayad. Okay? And gusto ko sabihin sa inyo na ang bagong TV, ang bagong dyaryo ngayon, ang bagong magazine ngayon, walang iba kung hindi ang social media. Tama? So, ano mo lang yung natin, yung products natin. Napakaganda ho ng company, ng products natin, and patuloy ho namin, no, ini-improve pa, okay, yung ating services lahat. Nag-meeting nga kami kagabi, 11 na kami natapos. Ayun po ay para sa inyo. Hindi ho nagpapahinga ang ating presidente. Ang ating Vice President nagpapahinga, paminsan-minsan lang din. Okay? Pero ako, nagpapahinga po ako, natutulog ako. Pero ang ating Presidente, lagi nag-iisip. Yun nga, sinasabi namin sa kanila, relax naman siya minsan. Kasi, syempre, alam mo na. And lagi niyang iniisip, kayo po. Okay? Yung mga distributor niya na nagtiwala sa kanya. So guys, malapit na po ang ating anniversary. Pagandaan nyo, marami tayong surprises, marami tayong bonus, marami tayong raffle. Kaya kung di ka pa kasali, dapat sumali ka para mapasama ka sa raffle na yon. Okay? Napakalaki ho. Napakalaki ng mga prizes natin. Okay? So, Vice Jelly, sige na, naghahanap ka pa dyan ng ka-textmate. Magpaalam na tayo. Okay. Jenny Diaz po, madaling tandaan, mahirap kalimutan. Pero pag iyong kinalimutan, ikay aking tatandaan, hindi para balikan, kundi tutulungan. Kuha kang tubig. Magagalit na naman. Okay, but anyway guys, thank you very much. Ako po si Edmond Sanchez Mangulabnan. And namimiss na ho namin kayo lahat. And hope to see you soon sa mga na-training ho namin ng Body and Soul. Okay, hope to see you soon. Okay, anyway, konti na lang magkikita-kita na ho tayo. Okay, so see you guys. Always keep safe and God bless. Good morning po, Katoto Duo. Magandang lalaki po kami. Ito na po ang inyong mga katoto. Eto na kami! Na-miss nyo ba kami? Oo Grabe, naman! Lahat dapat ng mga gusto mo sa buhay, pinagsisikapan mo, ha? Ang lamig! Grabe usok. Grabe, ang ganda ng katabi ko.